Service Incentive Leave o SIL. Ano ang Service Incentive Leave o SIL? Ang Service Incentive Leave, ayon sa batas, ay 5 araw na leave na may bayad sa loob ng 1 taon para sa manggagawa sa pribadong sektor. Sino ang maaaring magkaroon ng Service Incentive Leave o SIL? Ang mga empleyado na nakapagtrabaho na sa isang kumpanya sa loob ng 1 buong taon, ay maaari nang magkaroon nito, kung wala pang 1 taon ang serbisyo, ay hindi pa nararapat na magkaroon ng Service Incentive Leave o SIL. Sino-sino ang mga pinapayagan ng batas na hindi magkaroon ng Service Incentive Leave o SIL? Ang mga sumusunod ay pinapayagan ng batas na hindi magkaroon ng Service Incentive Leave o SIL. Mga empleyado ng gobyerno, dahil ang SIL sa ilalim ng batas paggawa ay para sa empleyado sa pribadong sektor. Mga kasambahay, o mga empleyado ng paninilbihan na personal. Mga managerial na empleyado, mga field personnel, o mga empleyado na hindi nababantayan ang kanilang pagtatrabaho, o ang oras na ginugugol dito. Mga kumpanya, na may 10 pababa na empleyado. Kung wala pang 1 taon ang serbisyo, o hindi pa dapat magkaroon ng Service Incentive Leave o SIL, maaari po bang mag-file ng leave ang isang empleyado? Opo, maaari pong mag-file ng leave ang isang empleyado kung siya ay magkasakit o kailangang lumiban sa trabaho. Subalit, ito ay wala pang bayad dahil hindi pa siya maaaring pagkalooban ng 5 araw na Service Incentive Leave o SIL. Ang Service Incentive Leave o SIL po ba ay para sa sick leave o vacation leave lamang, bali 5 sick leave, at 5 vacation leave po ba ito? Ayon sa batas, 5 araw lang ang Service Incentive Leave o SIL na maaaring gamitin bilang sick leave o vacation leave sa loob ng 1 taon. Kapag naubos na o nagamit na ang 5 araw na ito, ay leave without pay na ang mga susunod na pagliban o leave. Ano po ang mangyayari kung hindi magamit, hindi naubos, o may matira sa 5 araw na Service Incentive Leave o SIL? Kung hindi ito magamit, hindi naubos, o may natira sa 5 araw na Service Incentive Leave o SIL sa loob ng 1 taon, ito ay tutumbasan ng 1 araw na sweldo sa bawat araw na natira, at ito ay isasabay na ibigay sa mga empleyado sa katapusan ng taon. Halimbawa, kung si Pepe ay may natira, o hindi nagamit na 3 araw na Service Incentive Leave o SIL, ang pagsuma ay ganito. Kung ang natira na SIL ay 3 days, multiply natin sa 525 na minimum wage. Ang unused monetized Service Incentive Leave o SIL ni Pepe ay 1,575 pesos. Kung ang isang empleyado po ba ay mag-resign, o matanggal sa trabaho dahil sa paglabag sa alituntunin, at patakaran na pinaiiral ng kumpanya, maaari po ba siya makatanggap ng katumbas, o prorated na Service Incentive Leave o SIL, kasabay ng kanyang 13th month pay bilang bahagi ng tinatawag na last pay o final pay? Opo, para sa mga empleyado na matatanggal, o magre-resign, sila po ay karapat-dapat makatanggap ng last pay o final pay matapos nilang dumaan sa clearance procedure ng kumpanya, at ang last pay ay binubuo ng prorated 13th month pay, at prorated Service Incentive Leave o SIL, kung hindi pa tapos ang taon nang sila ay matanggal o mag-resign. Gaano katagal po bago makuha ng isang empleyado ang kanyang last pay o final pay? Ang last pay o final pay, ayon sa DOLE Labor Advisory No. 6 ay dapat matanggap ng isang empleyado 30 araw mula sa pagre-resign o pagkatanggal, at matapos ang clearance procedure sa kumpanya. Maaari po ba na ang Service Incentive Leave o SIL, sa halip na tumbasan ng karampatang halaga sa pagtatapos ng taon, ay ipunin, at gawing leave credits ng empleyado, na tutumbasan ng halaga, kung ang empleyado ay matatanggal, o magre-resign sa kumpanya? Maaari po itong gawain sa pamamagitan ng pagkakasundo, ng employer at empleyado, at igagawa ng karampatang alituntunin, memorandum o memo, sa pagpapatupad at paggamit nito. Sapagkat ang mga leave credits, na naipon kapag tinumbasan ng halaga ng sa kasalukuyan at umiiral na wage rate, ay magiging mas mababa,
kumpara sa kung ang leave credits ay tutumbasan ng halaga sa mga panahon na mas mataas na ang wage rate. Halimbawa, kung si Pepe ay makaipon ng 5 hindi nagamit na SIL ngayong taon, 2024, at ang umiiral na wage rate sa Region 3 ay 525 pesos. 525, multiply by 5, araw ng leave na di nagamit, ang katumbas na halaga na matatanggap ni Pepe, ay 2,625 pesos, monetized SIL ni Pepe sa pagtatapos ng taon. Subalit kung si Pepe ay makaipon ng 5 hindi nagamit na SIL, na magiging leave credits, at ito ay tutumbasan lamang ng halaga, kung si Pepe ay matatanggal, o magre-resign 5 taon mula ngayon, 2029, kung saan ay maaaring ang umiiral na wage rate ay 700 pesos. 700 multiply by 5 o 5 araw ng leave credits, ang katumbas na halaga na matatanggap ni Pepe ay 3,500 pesos, monetized leave credits kung saan mas malaki ang makukuha ni Pepe dahil ginawang leave credits at na-monetized sa panahon na mataas na ang wage rate na umiiral. Para sa mga katanungan at mga paksa na nais ninyong aming talakayin, i-comment lamang, upang amin itong talakayin sa mga susunod na videos. Para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kaalaman sa mga batas paggawa, at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pag-unlad sa darating na panahon. I-like, i-share ang aming mga video, at mag-subscribe na sa aming YouTube channel.